Good afternoon guys. Kakagising ko lang na nakaidlip ako. At meron akong gustong i-share at kailangan ko itong i-share. Dahil isa itong babala mula sa Diyos. Parang I'm almost awake na. Gising na ako nung makita ko to. Parang may isang lugar na, alam mo parang nagkaroon ng portal, yung ganun yung kulay black. Tapos napunta ako sa isang lugar sa Sea of Galilee, sa part ng Israel. Tapos may nakita din ako ibang lugar, parang may mga snow siya. Hindi ko maintindihan kung sa Amerika yun or sa Canada. Tapos ganun na naman, nag-transition na naman, napunta naman ako sa Japan. Almost 4 countries yung nakita ko. Habang nakikita ko yung mga bansa na yun, may nakita ako na mga fog, parang mga snow siya, pero parang hindi naman siya snow, mga kulay puti siya na parang mga alikabok, almost close siya sa snow pero hindi. And to tell you honestly, kahapon may mga napapanood ako na mga bansa na meron ngang mga ganon, mga fog na which is chemical daw yung amoy, sobrang tapang ng amoy, tapos parang nakakasira sa kanilang throat at parang medyo delikado sa kanilang mga lungs, ganyan. So behind that, may pinakita sa akin na another, parang may portal na naman. Ano siya, parang himpapawid. Merong parang naging purple siya, tapos merong kulay black na parang malaking nilalang na parang halimaw. Hindi ko siya maipaliwanag kung anong itsura niya, pero kulay black siya. As in total darkness siya. Hindi siya normal eh. May kakaibang energy sa katawan ko. Medyo nagpanic ako, pinilit kong imulat yung mata ko. Pero during that time na may mga ganun akong vision is may sinasabi si God sa akin na may babala. Yung mga pangyayari na yun ay paalala na magkakaroon ng salot sa mga bansa. I-share ko din yung vision ko nung nakaraan kung paano kumilos naman yung mga evil spirit. Sila ay sa air lang sila, tapos yung mga tao para silang hood na kulay black na hindi mo ma-explain. Tapos ang ginagawa nila sa mga tao, kino-quote nila, parang sumasaklob sila sa mga tao tapos kino-quote nila yung mga tao. Ganun kumilos yung evil spirit, kaya nai-influence niya yung mga tao. And then kahapon lang din may nakita naman ako na apoy siya na talagang parang pumipitik-pitik pa yung mga baga. Tapos may mga nakahilera na mga buto, mga kalansay. Sila ay parang nasunog yung mga kalansay na yun. Doon sa itsura na yun, may naririnig ako na alam mo yung matinding agony, yung parang hirap na hirap sila. Yung kahit buto sila, parang buhay sila, nasasaktan sila. Ito yung mga nakita ko. Since ito nga ay warning ni God na tayo ay nasa huling mga araw na, naalala ko lang yung Bible verse na namumuhay na tayo sa mga huling araw. Anytime, pwedeng dumating ang araw ng Panginoon. Ito yung paghuhukom sa sanlibutan. Huhusgahan na ang mga tao, yung mga nanatiling lapastangan sa Diyos. At ito ay nakalagay sa propesiya sa banal na aklat at talagang ito ay mangyayari. Dahil lahat ng mga nangyayari sa mundo ay nakasaad na sa banal na aklat. Kung paano tayo mamuhay, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo mag-isip, nakasaad na lahat yan sa banal na aklat. Kumbaga, ito ay paalala ng Panginoon na tayo nasa mga huling araw na at magkakaroon ng mga salot. Nakakatakot. Pero ang sabi sa banal na aklat sa Roman 10 verse 13 na kung sino man ang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ito ang magandang balita. Kaya habang tayo po ay nasa mga huling araw na hindi pa po huli ang lahat para tumawag tayo sa Panginoon, na tayo ay manumbalik sa Kanya dahil nais ng Panginoon na maligtas ang lahat ng tao. Kaya piliin po natin na isuko ang sarili natin, ang buhay natin sa Diyos. Lumayo na po tayo sa mga kasalanan, humingi tayo ng kapatawaran sa mga nagawa nating kasalanan, sundin na natin kung ano yung mga kautusan ng Diyos. Tanggapin natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay dahil tayo po ay namumuhay na sa mga huling araw. Lagi niyo pong tatandaan na ang Panginoon, yung bawat araw na tayo ay humihinga pa, isa po yung simbolo na kayo ay mahal pa ng Diyos. Yan po ang pagkakataon at ang paraan ng Diyos para hintayin na bumalik kayo sa Kanya.
magpakumbaba na po kayo sa salita ng Diyos dahil yan po ang magliligtas sa inyo, sa ating lahat. Ang salita ng Diyos, ang gabay natin. Yan po ang katotohanan. Ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Sana po ay huwag niyong baliwalain ang salita ng Diyos at ang paalaala ng Diyos. Mapagpalang araw sa ating lahat.